Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay tungkol sa parts and function ng isang compound microscope. Una nating itanong, paano ba na-discover ang microscope? Una, sa pamagitan po ni Hans and Zacharias Janssen, mga lens maker po sila ng mga around 1590s. So they constructed a simple device using a pair of lens which were mounted on a sliding tube. Ito po mga kabuhay ang unang-unang compound microscope. Pangalawa po sa pamagitan ni Robert Hooke noong around 1665, unang na-discover po ang word na cell. Mga kabuhay, tiningnan niya po yung cork ng wine sa kanyang microscope at na-discover niya yung mga small room. Kaya po tinawag niya tong cellulae or celia at lahat po ng kanyang na-discover sa pamagitan ng kanyang microscope isinulat niya po ito sa kanyang libro na Micrographia. Third is Anton van Leeuwenhoek. Tinagurian po siyang father of microscopy and microbiology noong around 1600. So he used microscope containing improved lenses. Ito po ang kanyang microscope. It can magnify objects almost 300 times or 270 times. Kaya mga kabuhay, si Anton van Leeuwenhoek ang unang nakadiscover ng protista na tinatawag pong Vorticella sa tubig. At siya din po ang nakadiscover na may bacteria sa tubig. Mga kabuhay, yan po ang isang maikling history kung paano ba na-discover ang microscope. A microscope is an instrument that uses lenses to produce and enlarge focus of a specimen. Sa ating pong mga eskwelahan, mga kabuhay, ang ginagamit po natin sa ating science laboratory ay isang compound microscope na it uses lenses and light to enlarge the image and is also called an optical or light microscope. So meron po tayong light source para po ma-view natin yung ating specimen. Mga kabuhay, may tatlong parts ang isang compound microscope. So we have mechanical parts. Ito po yung ginagamit to support, i-adjust po yung mga iba't ibang parts po ng isang microscope. Number two, we have magnifying parts. Ito po yung mga lenses to enlarge a specimen. And we have the illuminating parts. Ito yung nagpo-provide ng light. Kaya po tinatawag ding optical or light microscope. The first part po ng isang compound microscope ay ang eyepiece or ocular lens. So ito po ay matatagpuan sa top ng draw tube. It forms an enlarged virtual image that can be viewed by the observers. Mga 5 times to 15 times po na napapalaki yung image ng isang specimen. Pangalawa po ay ang draw tube. It holds the ocular lenses. Yan po yung black. Ito po ay cylindrical structure na nasa taas ng body tube. Third is the body tube. So it connects the eyepiece to the objective lenses. So naka-attach din po ang body tube sa arm. Ito po ang nag-hold dito sa revolving nose piece na nag-handle po ng objective lens. Next po is the coarse adjustment knob. So it adjusts the focus of the microscope's objective lens to bring the specimen into a rough focus range. So mga kabuhay, it elevates or lowers when rotated. Next is the fine adjustment knob. Mas maliit po yung knob nito compare sa coarse adjustment knob. So it is more precise and detailed focus, bringing out the finer structures and details of the specimen. Sa mga kabuhay, ginagamit po ito for delicate focusing para po ma-perfect yung focus ng isang specimen. The next natin mga kabuhay is the dust shield. Yan yung black. It is a mechanical part of a microscope that keep the dust from settling on the objects. Next po is the revolving nose piece or turret. So this is the part of the microscope that holds 2 or more objectives lenses and can be rotated to easily change power. So mga kabuhay, ito po yun. Ito yung mga objectives. Tatlo po yan na pwedeng i-handle. Then umiikot po yan. Next po natin mga kabuhay ang mga objectives or mga lenses natin. So ito po ay mga metal cylinders na naka-attach po dito sa revolving nose piece. So, it contains specially ground and polished lenses. So, mga kabuhay, meron po tayong 4 types of objective lenses. So, we have scanning objective lens. Mga 4 times po ang magnification. So, meaning po, imumultiply po natin yung eyepiece
dito po sa objective lenses. So, para makuha po natin yung total magnification na mag-view natin dun sa specimen. Next po, we have the HPO or the high power objective. So, makikita po natin dito sa number 40 po ang nakalagay dyan. So, it magnify small details within a specimen sample. Ito pong example po natin sa video is a 10 times. So, it is an LPO or low power objectives. So, it magnify and analyze the glass slide sample. And we have the oil immersion objective. So, mas maliit po ito at nakalagay po dito sa number is 100. So, it's a special oil must be used to help fill the gap between the refractive lens and the glass slide. Napakataas po ng magnification nito mga kabuhay kasi 100 times or 97 times. At kailangan po basa po ito kaya merong special oil na pinapatak po no or ginagamit para ma-view ng maigi no yung isang specimen. Next is stage, the flat platform where object to examine is placed. Next is a stage clip. So, it secure the specimen to the stage. So, dito po ilalagay yung slide. So, ikiklik po nitong stage clip. Next po natin is condenser, a set of lenses between the mirror and the stage that concentrates light rays on the specimen. At mga kabuhay, meron po diyang iris na siya din pong nag-a-adjust kung gaano kalakas yung liwanag. So, ibig sabihin, nagre-regulate po ang condenser dun sa intensity ng light. Next is mirror. So, it is located beneath the stage. It gather and direct light. Next po is arm. So, it supports the tube and connects it to the base. So, ito mga kabuhay, medyo curved and slant yung shape nito. Next is the inclination joint. It allows for tilting of the microscope for convenience of the user. Pwede kang nakaupo or nakatayo. So, pwede po natin siyang galaw-galawin. And last is the base. The base supports the microscope and it's where illuminator is located. So mga kabuhay, napakahalaga po itong part na to at isa po ito sa dapat din nating hawakan kapag dinadala natin ng microscope. Yung isang kamay natin nasa arm at yung isang kamay natin po ay nasa ilalim po nitong base para maproteksyonan din po natin na huwag mahulog o mabagsak ang isang microscope. Kaya mga kabuhay, ulitin-ulit natin ang iba't ibang parts. Meron tayong eyepiece or ocular. We have the draw tube, we have the body tube, force adjustment knob, fine adjustment knob, dash shield, revolving nose piece or turret, objectives, we have the LPO, HPO, oil immersion, stage clip, condenser, mirror, arm, inclination joint, and the base. Hanggang dito lamang po mga kabuhay ang ating naging topic tungkol po sa compound microscope. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Good luck sa inyong mga pag-aaral at huwag po kayong magsawa na sumuporta sa aking channel. So God bless everyone. Bye!